Kabanata 16. Reseta para sa sakit sa puso. Pakiusap, bigyan mo ako ng reseta para sa emosyonal na sakit sa puso. Ang kakaiba at medyo nakakalungkot na kahilingang ito, ay ginawa ng isang lalaki na sinabihan ng kanyang doktor, na ang damdamin ng kapansanan na kanyang inirereklamo ay hindi pisikal. Ang kanyang problema ay nasa kawalan ng kakayahan na makabangon sa kalungkutan. Siya ay dumaranas ng sakit sa kanyang pagkatao, bilang resulta ng kalungkutan. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na kumuha ng espiritual na konsultasyon at paggamot. Kaya't sa patuloy na paggamit ng terminolohiya ng medisina, inulit niya ang kanyang tanong, mayroon bang espiritual na reseta, na makakabawas sa aking patuloy na pagdurusa sa kalooban? Napagtanto ko na ang kalungkutan ay dumarating sa lahat at dapat kong matugunan ito katulad ng iba. Sinubukan ko ang lahat ngunit walang kapayapaan. Muli siyang nagtanong na may malungkot at mabagal na ngiti, bigyan mo ako ng reseta para sa sakit sa puso. May reseta talaga para sa sakit sa puso. Ang isang elemento sa reseta ay pisikal na aktibidad. Dapat iwasan ang pagdurusa ang tukso na umupo at mag-isip. Ang isang makatwirang programa na pumapalit sa pisikal na aktibidad, para sa walang bungang pagmumuni-muni ay binabawasan ang kapaguran, sa bahagi ng isip kung saan tayo nagmumuni-muni, namimiloso po, at nagdurusa ng sakit sa isip. Ang aktibidad ng kalamnan ay gumagamit ng isa pang bahagi ng utak, at sa makatuwid ay nagbabago ng katangian at nagbibigay ng ginhawa. Isang matandang abogado ng bansa na may mahusay na pilosopiya, at maraming karunungan ang nagsabi sa isang nalulungkot na babae, na ang pinakamagandang gamot para sa wasak na puso, ay kumuha ng scrubbing brush, lumuhod at magtrabaho. Ang pinakamagandang gamot para sa isang lalaki, sabi niya, ay kumuha ng isang palakol at magsibak ng kahoy hanggang sa mapagod. Bagamat hindi ito garantisado at kumpletong lunas para sa sakit sa puso, ngunit ito ay may posibilidad na mabawasan ang gayong pagdurusa. Anuman ang katangian ng iyong dalamhati, ang isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapasya, na tumakas mula sa anumang sitwasyong natalo na maaaring nilikha sa iyong paligid, kahit na mahirap gawin ito, at bumalik muli sa normal na takbo ng iyong buhay. Bumalik sa pangunahing daloy ng mga aktibidad sa buhay. Kunin ang iyong mga lumang association. Bumuo ng mga bago. Maging abala, magsimula ng bagong mga gawain. Maglakad, sumakay ng bisikleta, lumangoy, maglaro, padaluyin ang dugo sa iyong katawan. Alisin ang sarili sa ilang kapaki-pakinabang na proyekto. Punan ang iyong mga araw ng malikhaing aktibidad at bigyang diin ang pisikal na aspeto ng aktibidad. Gumamit ng malusog na gawain na nakapagpapahinga sa isip, ngunit siguraduhin ito ay kapaki-pakinabang at nakabubuo. Ang mababaw na pagtakas sa pamamagitan ng lagnat na aktibidad, ay pansamantalang pinapatay ang sakit at hindi gumagaling, tulad ng mga halimbawa, mga party at pag-inom. Ang isang mahusay at normal na paglaya mula sa sakit sa puso ay ang pagbibigay daan sa kalungkutan. Mayroong isang hangal na pananaw sa kasalukuyan na hindi dapat magpakita ng kalungkutan, na hindi nararapat na umiyak o ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng natural na mekanismo ng pagluha at paghikbi. Ito ay isang pagtanggi sa law of nature. Natural na umiyak kapag dumarating ang sakit o kalungkutan. Ito ay isang mekanismo ng lunas na ibinigay sa katawan ng makapangyarihang Diyos at dapat gamitin. Ang pagpigil sa lungkot, ang paghadlang dito, ang paglaban dito, ay pagkakamali sa paggamit ng isa sa mga paraan ng Diyos para alisin ang presyon ng kalungkutan. Tulad ng lahat ng iba pang function ng katawan ng tao at nervous system, dapat itong kontrolin, ngunit hindi ito dapat tanggihan ng buo. Ang isang magandang sigaw ng lalaki, o babae ay isang pagpapalaya mula sa dalamhati. Dapat kong bigyan ng babala, gayunpaman, na ang mekanismong ito ay hindi dapat gamitin ng labis o pinapayagan na maging isang nakagawiyang proseso. Kung mangyari iyon, nakikibahagi ito sa likas na abnormal na kalungkutan at maaaring maging isang psychosis. Ang anumang uri ng hindi pagpigil ay hindi dapat pahintulutan. Nakatanggap ako ng maraming liham mula sa mga taong namatayan ng mga mahal sa buhay. Sinasabi nila sa akin na napakahirap para sa kanila na pumunta sa mga lugar na nakagawian nila na magkasama,
o makasama ang mga taong nakasama nila bilang asawa o bilang isang pamilya. Kaya naman iniiwasan nila ang mga lumang lugar at kaibigan. Itinuturing ko ito bilang isang malubhang pagkakamali. Ang isang sikreto ng paglunas sa sakit sa puso ay ang maging normal at natural hangga't maaari. Hindi ito nagpapahiwatig ng kawalan ng katapatan o kawalang interes. Ang patakarang ito ay mahalaga sa pag-iwas sa isang estado ng abnormal na kalungkutan. Ang normal na kalungkutan ay isang natural na proseso, at ang pagiging normal nito ay pinatunayan ng kakayahan ng indibidwal, na bumalik sa kanyang karaniwang mga gawain at responsibilidad at magpatuloy doon gaya ng dati. Ang mas malalim na lunas para sa sakit ng puso, syempre, ay ang nakapagpapagaling na kaginhawaan na ibinibigay ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi may iwasang ang pangunahing reseta para sa dalamhati, ay ang bumaling sa Diyos sa isang saloobin ng pananampalataya at alisan ng laman ng isip at puso sa Kanya. Ang pagtitiyaga sa pagkilos ng espiritual na pag-alis sa sarili, ay magdadala ng kagalingan sa wasak na puso. Ang henerasyong ito, na lubos na nagdusa sa sakit sa puso, kaysa sa mga tao noong unang panahon, ay kailangang muling matutunan ang alam ng pinakamatalinong tao sa lahat ng panahon, ibig sabihin, walang kagalingan sa sakit na dinanas ng sangkatauhan, maliban sa pamamagitan ng kabaitan, mga ministeryo ng pananampalataya. Isa sa mga pinakadakilang kaluluwa sa mga kapanahunan ay si Brother Lawrence, na nagsabi, kung sa buhay na ito ay malalaman natin ang tahimik na kapayapaan ng paraiso, dapat nating ituro ang ating sarili sa pamilyar, mapagkumbaba, at mapagmahal na pakikipag-usap sa Diyos. Hindi ipinapayong subukang dalhin ang pasanan ng kalungkutan, at sakit sa isip ng walang tulong ng Diyos, dahil ang bigat nito ay higit pa sa kayang dalhin ng personalidad. Ang pinakasimple at pinakaepektibo sa lahat ng mga reseta para sa sakit sa puso noon, ay ang pagsasagawa ng presensya ng Diyos. Mapapawi nito ang sakit sa iyong puso at sa huli ay gagaling ang sugat. Ang mga kalalakihan at kababaihan na nakaranas ng malaking trahedya ay nagsasabi sa amin na ang reseta na ito ay epektibo. Ang isa pang malalim na nakapagpapagaling na elemento sa reseta para sa sakit sa puso, ay upang makakuha ng isang maayos at masayang pilosopiya ng buhay at kamatayan at kawalang kamatayan. Nang magkaroon ako ng hindi matitinag na paniniwala na walang kamatayan, na ang lahat ng buhay ay hindi mahahati, na dito at sa kabilang buhay ay iisa, na ang panahon at ang kawalang hanggan ay hindi mapaghihiwalay, na ito ay isang walang harang na sansinukob, pagkatapos ay natagpuan ko ang tunay na kasiyahan, at naniwala sa pilosopiya sa buong buhay ko. Ang mga pananalig na ito ay batay sa matibay na pundasyon, ang Biblia para sa isa. Naniniwala ako na ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang napakabanayad, at mapapatunayan sa huli, isang siyentipikong serye ng mga pananaw sa mahusay na tanong. Ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay umalis sa mundong ito? Gayon din ang Biblia ay napakatalino na nagsasabi sa atin, na alam natin ang mga katotohanang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Henry Bergson, ang pilosopo, ay nagsabi na ang pinakatiyak na daan patungo sa katotohanan, ay sa pamamagitan ng pangunawa, sa pamamagitan ng intuition, sa pamamagitan ng pangangatwiran sa isang tiyak na punto, pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang mortal na paglukso, at sa pamamagitan ng intuition sa pagkamit ng katotohanan. Dumating ka sa ilang maluwalhating sandali kung saan alam mo na ito. Ganyan ang nangyari sa akin. Ako ay ganap, buong puso, at lubusang kumbinsido sa katotohanang isinulat ko at walang pag-aalinlangan dito, kahit nasa isang napakaliit na antas. Dumating ako sa positibong pananampalatayang ito ng paunti-unti, ngunit dumating ang isang sandali na alam ko. Ang pilosopiyang ito ay hindi maiiwasan, ang kalungkutan na dumarating kapag ang isang mahal sa buhay ay namatay, at ang pisikal na makalupang paghihiwalay ay naganap. Ngunit ito ay mag-aangat at magpapawi ng kalungkutan. Pupunuin nito ang iyong isip ng malalim na pag-unawa sa kahulugan ng hindi maiiwasang pangyayaring ito. At ito ay magbibigay sa iyo ng isang malalim na katiyakan na hindi nawala ang iyong minamahal. Mamuhay sa pananampalatayang ito at ikaw ay magiging payapa at ang sakit ay mawawala sa iyong puso.
Isipin mo sa iyong isipan at puso ang isa sa pinakakahanga-hangang teksto sa banal na Biblia. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 9, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok man sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Nangangahulugan ito na hindi mo pa kailanman nakita, anuman ang iyong nakita, gaano man ito kahanga-hanga, hindi ka pa nakakita ng anumang bagay na maihahambing sa mga kamanghamanghang bagay na inihanda ng Diyos, para sa mga umiibig sa Kanya at naglagay ng kanilang pagtitiwala sa Kanya. Bukod dito, sinasabi nito na hindi ka pa nakarinig ng anumang bagay na maihahambing sa kamanghamanghang mga inilaan ng Diyos, para sa mga sumusunod sa Kanyang mga turo at namumuhay ayon sa Kanyang Espiritu. Hindi mo lang nakita o narinig kahit kailan, hindi mo man lang naisip kung ano ang gagawin niya para sa iyo. Ang pangungusap na ito ay lumalabas ng buong buo sa pangakong kaginhawahan, at walang kamatayan at muling pagsasama-sama, at bawat mabuting bagay sa mga taong nakasentro ang kanilang buhay sa Diyos. Pagkatapos ng maraming taon ng pagbabasa ng Biblia, at pagiging malapit na konektado sa lahat ng mga yugto ng buhay ng daan-daang tao, nais kong sabihin ng walang pag-aalinlangan, na natagpuan ko na ang pangakong ito sa Biblia at ganap na totoo. Nalalapat ito maging sa mundong ito. Ang mga taong talagang nagsasagawa ng pamumuhay ayon kay Kristo, ay may pinakamaraming hindi kapani-paniwalang mga bagay na nangyayari sa kanila. Ang talatang ito ay may kaugnayan din sa estado ng pag-iral, ng mga naninirahan ngayon sa kabilang panig at sa ating relasyon, habang tayo ay nabubuhay, sa mga nauna sa atin na tumawid sa harang, na tinatawag nating kamatayan. Ginagamit ko ang salitang, harang, na medyo humihingi ng tawad. Palagi nating iniisip ang kamatayan bilang isang hadlang na may konsepto ng likas na separatista. Ang mga siyentipiko na nagtatrabaho ngayon sa larangan ng parapsychology, at extrasensory perception at nag-eeksperimento sa precognition, telepathy, at clairvoyance. Lahat ng mga ito ay dating itinuturing na paraphernalia ng cranks, ngunit ngayon ay maayos, siyentipikong paggamit sa mga laboratorio, ay nagpapahayag ng kanilang mga sarili, bilang paniniwalang ang kaluluwa ay nakaligtas sa harang ng oras at espasyo. Sa katunayan, tayo ay nasa gilid ng isa sa mga pinakadakilang siyentipikong pagtuklas, sa kasaysayan na magpapatunay, sa isang laboratorio paggalugad na batayan, ang pagkakaroon ng kaluluwa at ang kawalan ng kamatayan nito. Sa loob ng maraming taon ay nag-iipon ako ng sunod-sunod na mga insidente, ang bisa nito ay tinatanggap ko, at nagpapatunay sa pananalig na tayo ay nabubuhay sa isang dinamikong universo kung saan ang buhay, hindi ang kamatayan, ang pangunahing prinsipyo. May tiwala ako sa mga taong naglalarawan ng mga sumusunod na karanasan, at kumbinsido ako na ipinahihiwatig nila ang isang mundong naapektuhan, o nakaugnay sa atin sa pamamagitan ng mga ugnayan kung saan ang mga espiritu ng tao, sa magkabilang panig ng kamatayan, ay nabubuhay sa walang patid na pagsasama. Ang mga kondisyon ng buhay sa kabilang panig, tulad ng alam natin sa mortalidad, ay binago. Walang alinlangan na ang mga tumawid sa kabilang panig, ay naninirahan sa isang mas mataas na daluyan kaysa sa atin, at ang kanilang pangunawa ay higit pa sa atin. Ngunit ang lahat ng mga katotohanan ay tumutukoy sa patuloy na pag-iral, ng ating mga mahal sa buhay at ang karagdagang katotohanan na sila ay hindi malayo, at isa pang katotohanan na ipinahiwatig, ngunit hindi gaanong totoo, na tayo ay muling makakasama nila. Samantala, nagpapatuloy tayo sa pakikasama sa mga naninirahan sa daigdig ng mga espiritu. Si William James, isa sa mga pinakadakilang iskolar ng Amerika, pagkatapos ng buong buhay na pag-aaral, ay nagsabi na siya ay nasiyahan na ang utak ng tao, ay isang daluyan lamang para sa pag-iral ng kaluluwa at ang isip na nabuo ngayon, ay ipagpapalit sa wakas para sa isang utak na magpapahintulot sa may-ari. Upang maabot ang mga hindi pa nagagamit na lugar ng pangunawa. Habang ang ating espiritual na pagkatao ay pinalalakas dito sa lupa, at habang tayo ay lumalaki sa edad at karanasan, tayo ay nagiging mas may kamalayan sa mas malawak na mundo sa ating paligid, at kapag tayo ay namatay, ito ay para lamang pumasok sa isang pinalaki na kapasidad. Si Euripides, isa sa mga pinakadakilang nag-iisip ng sinaunang panahon,
ay kumbinsido na ang susunod na buhay ay walang hanggan na mas malaki. Ibinahagi ni Socrates ang parehong konsepto. Isa sa mga pinakanakaaaliw na pahayag na ginawa ay ang kanyang sinabi, walang kasamaan ang maaaring mangyari sa isang mabuting tao sa buhay na ito o sa susunod. Si Natalie Calmas, siyentipikong eksperto sa Technicolor, ay nagsasabi tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Ang sumusunod na salaysay na ibinigay ng babaeng ito, na sinanay sa siyensya ay lumabas sa inspirational magazine na Guideposts. Sinipi ni Natalie Calmas ang kanyang naghihingalong kapatid na babae na nagsasabing, Natalie, ipangako mo sa akin na hindi mo hahayaang bigyan nila ako ng anumang gamot. Napagtanto ko na sinusubukan nilang tumulong na maibsan ang aking sakit, ngunit nais kong lubos na malaman ang bawat sensasyon. Kumbinsido ako na ang kamatayan ay magiging isang magandang karanasan. Nangako ako, maya-maya ay umiyak ako, iniisip na ang tapang niya. Pagkatapos habang nakahiga ako sa kama sa buong gabi, napagtanto ko na ang inaakala kong isang kalamidad, ay ninais ng aking kapatid na maging isang tagumpay. Pagkalipas ng 10 araw ay malapit na ang huling oras. Ilang oras na akong nasa tabi ng kama niya. Marami kaming napag-usapan, at palagi akong namamangha sa kanyang tahimik, taos-pusong pagtitiwala sa buhay na walang hanggan. Ni minsan ay hindi nagtagumpay ang pisikal na pagpapahirap sa kanyang espiritual na lakas. Ito ay isang bagay na sadyang hindi isinasaalang-alang ng mga doktor. Mahal ko na mabait na Diyos, panatilihing malinaw ang aking isipan, at bigyan mo ako ng kapayapaan, paulit-ulit niyang binubulong noong mga huling araw na iyon. Matagal na kaming nag-uusap kaya napansin kong natutulog na siya. Tahimik ko siyang iniwan sa nurse at umalis para makapagpahinga. Ilang minuto ang lumipas narinig ko ang boses ng kapatid ko na tumatawag sa akin. Mabilis akong bumalik sa kwarto niya. Siya ay naghihingalo. Umupo ako sa kama niya at hinawakan ang kamay niya. Ito ay mainit. Pagkatapos ay tila bumangon siya sa kama na halos nakaupo. Natalie, sabi niya, napakarami nila. Andito si Fred at si Ruth, anong ginagawa nila dito? Oh, alam ko, may electric shock na dumaan sa akin. Sinabi niya kay Ruth. Si Ruth ay ang kanyang pinsan na biglang namatay noong nakaraang linggo. Ngunit hindi sinabi kay Eleanor ang biglaang pagkamatay ni Ruth. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking katawan. Pakiramdam ko ay nasa bingit na ako ng ilang makapangyarihan, halos nakakatakot na kaalaman. Binulong niya ang pangalan ni Ruth. Ang kanyang boses ay nakakagulat na malinaw. Sobrang nakakalito. Napakarami nila. Biglang umunat ang kanyang mga braso na kasing saya ng pagtanggap niya sa akin, aakyat na ako, sabi niya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga braso sa aking leeg, at huminahon sa aking mga bisig. Ang kalooban ng kanyang espiritu ay naging pangwakas na paghihirap. Nang ibinalik ko ang kanyang ulo sa unan, may mainit at mapayapang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang gininto ang kayumangging buhok ay nakalatag sa unan. Kumuha ako ng puting bulaklak sa vase at nilagay sa buhok niya. Sa kanyang maliit at makinis na muka, ang kanyang kulot na buhok, ang puting bulaklak, at ang malambot na ngiti, muli siyang nagmukhang isang mag-aaral na babae. Ang pagbanggit sa kanyang pinsan na si Ruth ng naghihingalong babae, at malinaw niyang nakita ito ay isang penomenon na paulit-ulit, na nagaganap sa mga insidente na dumating sa aking pansin, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, at katulad ng mga katangian ng karanasang ito, gaya ng inilarawan ng marami na ito ay isang malaking katibayan na ang mga tao, na tinatawag ang mga pangalan, na ang mga mukha ay nakikita, ay aktwal na naroroon. Nasaan sila? Ano ang kanilang kalagayan? Anong uri ng katawan mayroon sila? Ito ay mga tanong na mahirap. Ang ideya ng ibang dimensyon ay marahil ang pinakamatibay, o ito maaaring mas tumpak na paniwalaan na nakatira sila sa ibang frequency cycle. Imposibleng makita ang likod sa pamamagitan ng mga blades ng electric fan kapag ito ay nasa nakatigil na posisyon. Gayunpaman, sa mataas na bilis, ang mga blades ay lumilitaw na transparent. Sa mas mataas na frequency o estado kung saan naninirahan ang ating mga mahal sa buhay.
Ang hindi malalampasan na mga katangian ng sansinukob, ay maaaring mabuksan sa tingin ng isang dumadaan sa mga misteryo. Sa malalim na mga sandali ng ating sariling buhay, lubos na posible na pumasok tayo sa isang antas ng hindi bababa sa mas mataas na antas. Sa isa sa pinakamagagandang linya sa panitikang Ingles, iminumungkahi ni Robert Ingersoll, ang dakilang katotohanang ito. Sa gabi ng kamatayan, ang pag-asa ay nakikita ang isang bituin, at ang pakikinig na pag-ibig ay nakakarinig ng kaluskos ng isang pakpak. Isang tanyag na neurologist ang nagkwento tungkol sa isang lalaki na nasa pintuan ng kamatayan. Ang naghihingalo na lalaki ay tumingala sa doktor, na nakaupo sa tabi ng kanyang kama at nagsimulang tumawag ng mga pangalan na isinulat ng doktor. Ang doktor ay personal na hindi pamilyar sa mga pangalan na binanggit. Nang maglaon ay tinanong ng doktor ang anak ng lalaki, sino ang mga taong ito? Ang iyong ama ay nagsalita tungkol sa kanila na parang nakita niya sila. Lahat sila ay mga kamag-anak, sabi niya, na matagal nang patay. Sinabi ng doktor na naniniwala siyang nakita sila ng kanyang pasyente. Ang mga kaibigan ko, sina Mr. at Mrs. William Sage, ay nakatira sa New Jersey at ako ay madalas sa kanilang tahanan. Si Mr. Sage, na tinawag ng kanyang asawa na Will, ay unang namatay. Pagkalipas ng ilang taon, nang si Mrs. Sage, ay nasa kanyang higaan, ang pinakanagulat na tingin ay dumaan sa kanyang mukha, at nagliwanag ito sa isang napakagandang ngiti habang sinabi niyang, bakit, si Will iyon. Hindi naman nag-alinlangan ang mga nasa paligid ng kanyang kama, na siya ay nakakita ng kanyang kinakausap. Si Arthur Godfrey, sikat na radio personality, ay nagkwento tungkol sa pagtulog niya sa kanyang kama, sa isang destroyer noong World War I. Biglang tumabi sa kanya ang kanyang ama. Inilahad niya ang kanyang kamay, ngumiti, at sinabi, ang tagal, anak, at sumagot si Godfrey, ang tagal, tatay. Kalaunan ay nagising siya at binigyan ng cablegram na nagsasabi sa kanya ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang oras ng kanyang pagpanaw ay ibinigay, at ito ang tiyak na panahon kung saan si Godfrey, sa kanyang pagtulog ay nakita ang kanyang ama. Si Mary Margaret McBride, isa ring sikat na radio personality, ay napuno ng kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ina. Napakalapit nila noon sa isa't isa. Nagising siya isang gabi at umupo sa gilid ng kanyang kama. Bigla niyang naramdaman, na gamitin ang sarili niyang mga salita, na, kasama ko si mama. Hindi niya nakita o narinig ang kanyang ina, ngunit mula noon, alam ko na ang aking ina ay hindi patay, siya ay nasa tabi lang. Ang yumaong si Rufus Jones, isa sa mga pinakatanyag na espiritual na pinuno sa ating panahon, ay nagsasabi tungkol sa kanyang anak na si Lowell, na namatay sa 12 taong gulang. Siya ang apple of his father. Nagkasakit ang bata nang si Dr. Jones, ay nasa karagatan patungo sa Europa. Noong gabi bago pumasok sa Liverpool, habang nakahiga sa kanyang kama, nakaranas siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Pagkatapos ay sinabi niya na tila siya ay nababalot sa mga bisig ng Diyos. Isang malaking pakiramdam ng kapayapaan, at isang pakiramdam ng malalim na pag-aari ng kanyang anak ang dumating sa kanya. Pagdating sa Liverpool ay ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak ay namatay, ang kanyang kamatayan ay nangyari sa eksaktong oras, kung kailan naramdaman ni Dr. Jones ang presensya ng Diyos, at ang walang hanggang pagiging malapit ng kanyang anak. Ang isang miyembro ng aking simbahan, si Mrs. Bryson Colt, ay nagkwento tungkol sa isang tiyahin na ang asawa, at ang 3 anak ay nasunog hanggang sa mamatay, nang masunog ang kanilang bahay. Malubhang nasunog ang tiyahin ngunit nabuhay ng 3 taon. Nang sa wakas ay nakahiga na siya nang biglang bumungad sa kanyang mukha ang ningning. Napakaganda ng lahat, sabi niya. Pupunta sila para salubungin ako. Hugasan mo ang aking mga unan at hayaan mo akong matulog. Si Mr. H.B. Clark, isang matandang kaibigan ko, ay isang construction engineer sa loob ng maraming taon, na dinadala siya ng kanyang trabaho sa lahat ng bahagi ng mundo. Siya ay isang siyentipikong pag-iisip, isang medyo pinigilan, makatotohanan, hindi emosyonal na uri ng tao.
Isang gabi ay tinawag ako ng kanyang doktor, na nagsabing hindi niya inaasahan na mabubuhay siya ng ilang oras. Ang kanyang puso ay mabagal at ang presyon ng dugo ay napakababa. Wala man lang reflex action. Wala ring binigay na pag-asa ang doktor. Sinimulan kong ipagdasal siya, gaya ng ginawa ng iba. Kinabukasan ay nagmulat ang kanyang mga mata, at pagkaraan ng ilang araw ay nakabawi siya sa kanyang pananalita. Bumalik sa normal ang pagkilos ng kanyang puso at presyon ng dugo. Pagkatapos niyang makabawi ng lakas ay sinabi niya, noong panahon sa aking karamdaman ay may isang kakaibang nangyari sa akin. Hindi ko maipaliwanag ito. Tila malayo ako. Ako ay nasa pinakamaganda at kaakit-akit na lugar na nakita ko. May mga ilaw sa paligid ko, magagandang mga ilaw. Nakita ko ang mga mukha na malabo, mabait ang mga mukha nila, at napakapayapa at masaya ang pakiramdam ko. Sa katunayan, hindi pa ako naging mas masaya sa buhay ko. Pagkatapos naisip ko, na dapat ay mamamatay na ako. Pagkatapos ay sumagi sa isip ko, baka namatay na ako. Pagkatapos ay halos tumawa ako ng malakas, at tinanong ang aking sarili, bakit ako natatakot sa kamatayan sa buong buhay ko? Walang dapat ikatakot dito. Ano ang naramdaman mo tungkol dito? Tanong ko. Gusto mo bang mabuhay ulit? Nais mo bang mabuhay, dahil hindi ka patay, bagaman naramdaman ng doktor na malapit ka ng mamatay? Gusto mo bang mabuhay? Ngumiti siya at sinabing, wala na itong kaibahan, kung mayroon man, sa palagay ko ay mas gugustuhin kong manatili sa magandang lugar na iyon. Hallucination, isang panaginip, isang pangitain, hindi ako makapaniwala. Napakaraming taon na ang ginugol ko sa pakikipag-usap sa mga taong dumating sa gilid ng isang bagay, at tumingin sa kabuuan, na nagkakaisang nagulat ng kagandahan, liwanag, at kapayapaan, na may anumang pagdududa sa sarili kong isipan. Itinuturo ng bagong tipan ang hindi pagkawasak ng buhay, sa pinakakawili-wili at simpleng paraan. Inilalarawan ito si Jesus, pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus sa sunod-sunod na paglitaw, pagkawala, at muling pagpapakita. Nakita siya ng ilan at pagkatapos siya ay nawala sa kanilang paningin. Pagkatapos ay nakita siya ng iba at muli siyang naglaho. Para bang nagsasabing, nakikita mo ako at pagkatapos ay hindi mo ako nakikita. Ipinahihiwatig nito na sinusubukan niyang sabihin sa atin na kapag hindi natin siya nakikita, hindi ito nangangahulugan na wala siya roon. Ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugang wala sa buhay. Ang mga paminsan-minsang misteryong pagpapakita na nararanasan ng ilan, ay nagpapahiwatig ng parehong katotohanan, na siya ay malapit na, hindi ba't sinabi niya? Juan Kapitulo 14 versikulo 19, sapagkat ako'y nabubuhay, kayo'y mabubuhay din. Sa madaling salita, ang ating mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalatayang ito, ay nasa tabi-tabi lang at paminsan-minsan ay lumalapit para aliwin tayo. Isang batang lalaki na naglilingkod sa Korea ang sumulat sa kanyang ina, na nagsasabing, ang mga kakaibang bagay ay nangyayari sa akin. Minsan sa gabi, kapag natatakot ako, si Daddy ay tila kasama ko. 10 taon nang patay si Daddy. Pagkatapos ay malungkot na tinanong ng bata ang kanyang ina, sa tingin mo ba ay makakasama ko talaga si Daddy dito sa mga Korean battlefield na ito? Ang sagot ay, bakit hindi? Paano tayo magiging mamamayan ng isang siyentipikong henerasyon, at hindi naniniwala na ito ay maaaring totoo? Paulit-ulit na ibinibigay ang mga patunay na ito ay isang dinamikong universo, na napuno ng mystic, electric, electronic, atomic forces, at lahat ay napakaganda na hindi pa natin naiintindihan ang mga ito. Ang universe na ito ay isang malaking espiritual na bahay ng tunog, buhay at napakahalaga. Si Albert E. Cliff, kilalang manunulat sa Canada, ay nagkwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Nakoma ang naghihingalong lalaki at naisip na patay na siya. Pagkatapos ay isang panandaliang muling pagkabuhay ng buhay ang naganap. Nanlaki ang mata niya. Nasa dingding ang isa sa mga lumang moto na nagsasabing, alam kong buhay ang aking tagapagligtas. Ang naghihingalong lalaki ay nagmulat ng kanyang mga mata, tumingin sa moto na iyon, at nagsabi, alam ko na ang aking tagapagligtas ay buhay,
sapagkat silang lahat ay naririto sa paligid ko, ina, ama, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae. Matagal nang nawala sa mundong ito silang lahat, ngunit maliwanag na nakita niya ang mga ito. Sinabi sa akin ng yumaong si Mrs. Thomas A. Edison, na noong naghihingalo ang kanyang tanyag na asawa ay bumulong ito sa kanyang doktor, na napakaganda doon. Si Edison ang pinakadakilang siyentipiko sa mundo. Sa buong buhay niya ay nagtrabaho siya sa mga phenomena. Siya ay may isang kaisipang nakatuon sa mga katibayan o datos. Siya ay hindi kailanman nagulat ng anumang bagay, bilang isang katotohanan hanggat hindi niya napapatunayan na gumagana ito. Hinding-hindi siya magsasabing, napakaganda doon, kung hindi niya ito nakita, at alam niya na ito ay totoo. Maraming taon na ang nakalilipas, isang misyonero ang nagpunta sa South Sea Islands, upang magtrabaho kasama ng isang tribo na kanibal. Pagkaraan ng maraming buwan, binago niya ang pinuno sa Kristyanismo. Isang araw ang matandang pinunong ito ay nagsabi sa misyonero, alalahanin mo ang oras na una kang dumating sa amin. Talagang ginagawa ko, sagot ng misyonero. Habang dumadaan ako sa kagubatan, naramdaman ko ang mga puwersang kaaway sa paligid ko. Tunay ngang pinalibutan kanila, sabi ng pinuno, sapagkat sinusundan ka namin upang patayin ka, ngunit may pumipigil sa amin na gawin iyon. At ano iyon? Tanong ng misyonero. Ngayong magkaibigan na tayo, sabihin mo sa akin, panunuyo ng pinuno, sino iyong dalawa na nagliliwanag na naglalakad sa magkabilang gilid mo? Ang aking kaibigan, si Jeffrey O'Hara, sikat na manunulat ng kanta, may akda ng sikat na kantang World War I, Katie, at There Is No Death, Give a Man a Horse He Can Ride, at iba pang mga kanta, ay nagsasabi tungkol sa isang koronel sa unang digmaang pandaigdig, na ang rehimyento ay nabura sa isang madugong pakikipag-ugnayan. Habang naglalakad siya pataas at pababa sa trench, sinabi niyang nararamdaman niya ang kanilang mga kamay, at nararamdaman ang kanilang presensya. Sinabi niya kay Jeffrey O'Hara, sinasabi ko sa iyo, walang kamatayan. Isinulat ni Mr. O'Hara ang isa sa kanyang pinakadakilang kanta gamit ang pamagat na iyon, walang kamatayan. Sa mga malalim at malambot na bagay na ito, ako mismo ay walang pagdududa. Lubos akong naniniwala sa pagpapatuloy ng buhay pagkatapos maganap ang tinatawag nating kamatayan. Naniniwala ako na may dalawang panig sa kababalaghan na kilala bilang kamatayan, ang bahaging ito kung saan tayo nakatira ngayon at ang kabilang panig kung saan tayo ay patuloy na mabubuhay. Ang kawalang hanggan ay hindi nagsisimula sa kamatayan. Nasa kawalang hanggan tayo ngayon. Tayo ay mga mamamayan ng kawalang hanggan. Binabago lang natin ang anyo ng karanasang tinatawag na buhay, at ang pagbabagong iyon, naniniwala ako, ay para sa ikabubuti. Ang aking ina ay isang dakilang kaluluwa, at ang kanyang impluwensya sa akin ay makikita sa aking buhay bilang isang karanasan na hindi malalampasan. Siya ay isang kahangahangang kausap. Ang kanyang isip ay masigasig at alerto. Naglakbay siya sa buong mundo at nagkaroon ng malawak na pakikipag-ugnayan, bilang isang Kristiyanong pinuno sa mga gawaing misyonero. Ang kanyang buhay ay puno at masagana. Siya ay may kahangahangang pagkamasiyahin. Mabuti siyang kasama, at gusto ko siyang makasama. Siya ay itinuturing ng lahat ng nakakakilala sa kanya bilang isang hindi pangkaraniwang kaakit-akit at nakakaaliw na personalidad. Sa panahon ng aking mga taon, na nasa hustong gulang sa tuwing may pagkakataon ako ay uuwi ako upang makita siya. Palagi kong inaabangan ang pagdating sa tahanan ng pamilya, dahil ito ay isang kapanapanabik na karanasan kung saan ang lahat ay sabay-sabay na nag-uusap habang nakaupo kami sa paligid ng hapagkainan. Ang masayang pagsasama-sama, ang maluwalhating pagpupulong. Pagkatapos ay dumating ang kanyang kamatayan, at magiliw naming inilagay ang kanyang katawan sa magandang maliit na sementeryo sa Lynchburg sa Timog, Ohio, isang bayan kung saan siya nakatira noong bata pa siya. Labis akong nalungkot noong araw na iniwan namin siya doon, at umalis na mabigat ang loob. Sa kasagsagan ng tag-araw nang iuwi namin siya sa kanyang huling pahingahan. Dumating ang taglagas, at naramdaman kong gusto kong makasama muli ang aking ina. Nag-iisa ako nang wala siya,
kaya nagpasya akong pumunta sa Lynchburg. Buong gabi sa tren ay malungkot kong inisip ang masasayang araw na nawala ngayon, at kung paanong ang mga bagay ay lubos na nagbago at hindi na mauulit. Kaya nakarating ako sa maliit na bayan. Malamig ang panahon at makulimlim ang langit habang naglalakad ako papunta sa sementeryo. Itinulak ko ang lumang bakal na pintuan, at ang mga paa ko ay kumalusko sa mga dahon habang naglalakad ako, patungo sa kanyang libingan kung saan ako nakaupong malungkot at nag-iisa. Biglang naghiwalay ang mga ulap at sumikat ang araw. Pinaliwanagan nito ang mga burol ng Ohio sa napakarilag na kulay ng taglagas, ang mga burol kung saan ako lumaki bilang isang bata, na noon pa man ay mahal na mahal ko, kung saan siya mismo ay naglaro bilang isang babae noong unang panahon. Tapos parang narinig ko bigla yung boses niya. Ngayon hindi ko talaga narinig ang boses niya, pero parang narinig ko. Sigurado akong narinig ko ito sa loob ng tenga. Ang mensahe ay malinaw at klaro. Ito ay sinabi sa kanyang pinakamamahal na lumang tono, at ito ang kanyang sinabi, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala ako rito. Sa palagay mo ba ay mananatili ako sa madilim at malungkot na lugar na ito? Palagi kitang kasama, kayong mga mahal ko sa buhay. Sa isang pagsabog ng panloob na liwanag ako ay naging lubhang masaya. Alam kong totoo ang narinig ko. Dumating sa akin ang mensahe ng buong lakas ng katotohanan. Sumigaw ako, at tumayo ako at inilagay ang aking kamay sa lapida at nakita ko kung ano ito, isang lugar lamang kung saan nakahiga ang mga patay. Nandoon ang katawan, para makasigurado, ngunit isang Amerikana lang ang natanggal dahil hindi na kailangan ng nagsusuot nito. Ngunit siya, ang maluwalhating kaibig-ibig na espiritu, siya ay wala roon. Naglakad ako palabas sa lugar na iyon at bihira na lang akong bumalik. Gusto kong bumalik doon at isipin siya at ang mga lumang araw ng aking kabataan, ngunit hindi na ito isang lugar ng kadiliman. Ito ay simbolo lamang, dahil wala siya roon. Kasama natin ang mga mahal niya sa buhay. Lucas Kapitulo 24 versikulo 5, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Basahin at paniwalaan ang Biblia habang sinasabi nito ang tungkol sa kabutihan ng Diyos, at ang immortalidad ng kaluluwa. Manalangin ng taimtim at may pananampalataya. Gawing ugali ng iyong buhay ang panalangin at pananampalataya. Matutong magkaroon ng tunay na pakikasama sa Diyos at kay Hesukristo. Habang ginagawa mo ito ay masusumpungan mo ang isang malalim na pananalig, na umuusbong sa iyong isipan na ang mga kamanghamanghang bagay na ito ay totoo nga. Juan Kapitulo 14 versikulo 2, kung hindi ito totoo, sasabihin ko bang pupunta ako roon? Makakaasa ka sa pagiging maaasahan ni Kristo. Hindi ka niya hahayaang maniwala, at magkaroon ng mga paniniwalang napakasagrado sa kalikasan, maliban kung ito ay ganap na totoo. Kaya sa pananampalatayang ito, na isang maayos, matibay, at makatuwirang pananaw sa buhay at kawalang hanggan, mayroon kang reseta para sa sakit sa puso. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.